Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo batay sa sinabi at isinulat namin. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin, at dahil sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang 10% ng naaani ninyong yerbabuena, ruda, linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10% ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilululok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga yon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give 1/10 of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law: justice, mercy,
and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. You blind guides! You strain out a gnat, but swallow a camel. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee! First clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean.